Sa Lowe's ngayong araw, sa wakas, nag-sale na ang Miracle Grow. Matagal ko na tong iniintay. May mga paver stone din na nakasale katulad ng mga ito. Nangangati na naman ang kamay ko kaya kailangan na talagang mag-DIY ulit. Ito yung pinaglalagyan ko ng mga firewood. Pero mukhang makalat siya tingnan. Marami pa akong mga natirang mga materials galing doon sa pergola. So yung iba, yun ang gagamitin ko para hindi na ako bibili. Ang gusto kong lalagyan ng firewood, yung simple lang pero medyo malaki. At syempre gusto ko lalagyan ko rin siya ng bubong. May dalawang klase pa ako ng post anchor na natira dito. Yung isa black, yung isa brown. Pero kulang pa ako ng dalawang post anchor pero naisip ko na ito na lang ang kukunin ko. Ang problema kaya hindi ko to nagamit kasi yung kahoy na nakasuksok dito hindi ko na matanggal. Sobrang sikip. Pero talagang nanghihinayang ako kung hindi ko magagamit kaya ginawan ko na lang ng paraan. Mabuti na lang yung mga hardware dito, marami silang mga support sa kahoy na napakarami mong pagpipilian. Minsan nga hindi ko rin alam kung anong tawag kaya talagang tinitingnan ko rin na maigi. Yung paggawa ng ganito napakasimple lang. Ang problema kahapon ko pa pinoproblema yung battery. Kailangan kong bumili. Bumili ako sa Amazon kasi medyo mura. Pero kung sa Lowe's mo bibilhin may kamahalan din. Ginabi na nga rin ako kasi charge ko pa yung battery ng tools ko. Nakakainip mag-DIY kapag ganito yung may iniintay ka. Pero kahit papano nakikita ko na siya. Pag medyo matatapos na, lagi kong ginagawa to. Tinitingnan ko kung matibay. Talaga namang konting kembot na lang, tapos na rin to. Bubong na lang ang kulang. At saka yung kaunting support sa pinakagilid at sa gitna. Ito yung pangalawang araw na gagawin ko na itong lalagyanan ng mga firewood. Kahapon, hindi ko talaga ito natapos kasi yung battery ng tools naglolo ko. Marami akong mga materials na ginamit ko dito na natira pa noong gumagawa ko ng pergola. Kaya ang nagastos ko dito ay much less. Kapag may mga materials talaga ako natitira, nakakapanghinayang kung hindi sila gagamitin. Ngayong araw, sobrang dami ng pollen. Kaya halos araw-araw nagtitake ako ng Sirtec. Hindi ko kayang magtrabaho ng ganito kapag ganitong pollen season talaga kasi talagang hatching ako ng hatching tapos yung sipon ko talagang tulo talaga tapos nagluluha yung mata ko makate. Ang hirap talagang kumilos kapag ganito. Pero sinasamantala ko talaga itong gawin kasi pagdating ng summertime, sobrang init naman. Ang hirap din magtrabaho kapag ganun. Ang total ng nagastos ko dito ay mga nasa $100 lang. Hindi kasama yung pinaka-polycarbonated roof ha, kasi ito yung tira pa noon. Yung dalawang base, hindi rin kasama kasi ayun yung tira ko pa noon. So most ng mga nagastos ko rito is yung kahoy talaga at saka yung mga screws. At yung ilang piraso ng galvanized na wood support. Yun talaga, hindi yun mawawala kapag gumagawa ako ng mga DIY project. Kasi talagang importante yun. Halos tapos na to, ang iintayin ko na lang is matuyo yung kahoy kasi medyo basa-basa pa. Tapos, pwede ko na rin siyang lagyan ng stain. O diba, napakaayos na tingnan. Ano sa tingin nyo? Eto na ang pangatlong araw na paggawa natin ng firewood storage shed. O kung tawagin sa Pinas ay, eto yung pinakalalagyanan ng mga panggatong. Eto nga pala yung trellis na ginamit ko noong last year para sa aking sayote. Ngayong taon hindi ko na to magagamit kasi gumawa na ako ng pergola. Kaya naisip ko na dito na lang siya ilagay para kapag may maliliit na kahoy hindi agad siya malalaglag. Nakakapagod mag-DIY pero sulit na sulit. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na sa maikling panahon ang dami ko na agad na DIY. Natatandaan ko pa last year, bakante ang lote na to. As in, puro damuhan lang, shed lang ang makikita mo dito. Pero ngayon, may greenhouse na, may pergola na rin. May mga halaman na nakatanim sa gilid. Iba't ibang klase ng mga solar lights na nagpapailaw dito kapag madilim. At bukod sa lahat, ito yung nagpapasaya sa akin kapag dito ako nakatambay. At alam kong mai-enjoy ko to sa mga susunod pang mga taon. Pinag-iisipan ko pa rin kung lalagyan ko ng polycarbonated sheets yung sa gilid nito or ganyan na lang. Tapos sa may pinakababa nito, pwede rin siyang maging storage sa pinakababa. 3 days ago, ganito yung itsura niya. After 3 days, ganito na. Ay talaga namang napakaganda kapag maayos. Magandang umaga, Pilipinas!